Sa video nito, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga klaseng negosyo ang pwede sa mga cooperative. Pag-usapan natin ito pagkatapos ng intro. Magandang araw po mga kaibigan, welcome po dito sa ating YouTube channel. Para po sa mga first time po na nanood dito sa ating channel, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po, pakiclick na rin po yung notification bell. Sino po dito sa inyo yung membro ng mga cooperative? Officer or official ng mga cooperative? Okay, ano ba ang mga kadalasan na mga negosyo na nai-involve yung mga cooperative? So, sa video na ito, explain ko po sa inyo, paliwanag ko sa inyo kung bakit at ano po ang makukuha ninyong mga benepisyo kapag simulan nyo na ang klaseng negosyong ito. Alright? So, sa mga kababayan natin, mga OFW, mga farmers, mga entrepreneur na nandito sa Pilipinas, panoorin nyo po ito ang video hanggang matapos. Okay? Para maintindihan nyo po. As of my experience po kasi, maraming mga cooperative dito sa Pilipinas nag-create at yung iba naman po ay naging successful. Yung iba naman po ay andun pa sa challenges. Yung iba ay nagsisimula pa lang. At yung iba ay nagpaplano pa lang po para bumuo ng mga cooperative. Of course, hindi po basta-basta mag-create ng isang cooperative. Dapat register dito sa CDA. Negosyo na pwede mong simulan sa panahon ngayon, especially sa mga probinsya, sa mga bukid, or sa ibang lugar. Lalo na kung halos lahat ng mga membro ninyo ay mga farmers. Maraming mga cooperative dito sa Pilipinas sa ngayon. Okay, isa na dito yung pagbuo or pag-involve or pag-invest sa isang negosyo ng rice milling. Napakaganda po, commended po ang rice milling sa mga cooperative, lalo na sa mga probinsya na yung mga membro ninyo ay mga farmers, lalo na yung mga palay farmers. Simulan nyo na po ang rice milling business dahil marami na po tayong mga kakilala, mga cooperative dito sa Pilipinas na nag-involve na po or nag-invest na po ng rice milling business. Ano ho ba ang mga benepisyo na makukuha natin sa rice milling business? Una po, matutulungan po natin yung mga membro natin or mga members na mga farmers, local farmers, small farmers, or kahit yung mga malalaking mga farmer. Matutulungan po natin at ma-assess natin, makikita natin yung mga pangangailangan ng mga membro ng mga cooperative. Instead, napupunta po tayo, bababa po tayo sa syudad or sa ibang lugar para magpapamil ng mga palay, mas maganda kung ang isang cooperative ay meron na po nito, ang rice milling business. Pangalawa po is makakapag-generate ng pang-lifetime na income sa cooperative at para din po sa mga members. Makapag-create din po kayo ng mga dividends in case na naging successful itong negosyo ninyo. At hindi lang yan, makakatulong tayo sa mga farmers na kung saan instead na pupunta sila sa isang rice mill, sa ibang rice mill, dito na mismo sa inyong cooperative magpapamil. Income na ng cooperative, babalik din po sa mga membro ang dividends. Tama po ba? So makapag-generate ng income at the same time makakatulong din po at makakapag-generate din po ng employment. Hindi na po kailangan nahanap tayo ng ibang mga tao para magtatrabaho dito sa rice milling, kundi yung mga membro mismo. Alright? Or makapag-hire tayo ng maaasahan na mga trabahante sa ating rice milling. You can create employment also. Tama po ba? Next is, you can maximize your profit margin. Alright? And at the same time, you can invest to another and more businesses. You can expand your business kung lumaki na po at naging successful itong negosyo ninyo sa rice milling. At hindi lang yan, makatulong din po tayo sa iba't ibang mga aspeto ng pamumuhay ng mga membro natin. For example, kung meron tayong rice milling,
pwede tayo magnegosyo ng mga darak, yung mga ipa. Ano pa ba? Bigasan. Tama ba? Ang isang cooperative pwede din po mag-buy and sell ng palay. At the same time, nakakatulong na tayo sa mga farmers. Bili natin yung palay at papamil sa cooperative na milling, and then kikita na tayo. Bibenta na natin yung bigas. Ganun rin po sa mga personal user. Yun po ang ginagawa nila. Nagbabay and sell sila ng palay, and then binta na po nila ay bigas. Mas malaki po yung profit margin. Mas ma-maximize po natin. So, meron din itong lifetime business opportunity or lifetime operational. Yon. So, pangmatagalan ito. At hindi lang yan, ang negosyong rice milling kasi, kahit nagsisimula tayo sa maliit, after a year, lumaki na yung negosyo, marami na yung suki natin, malaki na yung savings at kita ng milling, pwede na rin po tayong upgrade ng malaking machine. Tama ba? So, andyan po sa inyo ang decision. Kung gusto nyo po bumili ng mga rice milling machine, ini-encourage ko po kayo na bumisita sa aming opisina dito sa Sampaloc, Manila at sa Gimba, Nueva Ecija. Inimbitahan ko po kayo for our demo. We have office hour from Monday to Saturday, 9 AM to 5 PM. Kung Saturday, half day lang po. At close kung Sunday. So, ayan na po guys. Sa mga interested po na bumili, at in-invite ko rin po kayo na mag-follow sa ating Facebook page, Sinong Rice Mill Machines, at sa VAC Agricultural Machinery at sa Ayan Canillas Vlogs. At ito na po ang Sinong Rice Mill Machine, made in South Korea. Meron itong 300 to 350 kilograms per hour na input capacity po. Palay pa lang po, hindi po yan output. Kasi meron itong 66% recovery rate. Ano ba yung ibig sabihin ng recovery rate? For example, 100 kilos na palay, ang kanyang bigas ay 66 kilos. Yun po ang recovery rate, ang output. 66 kilos yung bigas. Saan na po napunta yung 34 kilos? Of course, nahahati na po dyan, either sa binlid, ipa, at darak. Yung iba, mga dumi, mga tulyapis, di ba? Meron itong separator eh. So, meron din pong humahanap na dapat marami po yung darak. So, nakadepende po yan sa gusto ninyo. Kung gusto nyo mas marami yung bigas, konti yung darak. Pero kung gusto nyo konti yung bigas, makinis, malinis, yun po, marami ang darak. Yun po. So, depende po sa inyo kung alin dito ang gusto ninyo. So, Sinong Rice Mill Machine, maliit lang, portable lang po siya, di kuryente at hindi na kailangan ng 3-phase transformer. At meron itong single phase or 3.3 horsepower lang po. Plug and play lang po siya at nagde-deliver at nag-i-install din po tayo kahit saan sa Pilipinas. So, ayan na po, tawag na. At kung gusto nyo po yung malalaking rice mill machine, meron din po tayong 25D combined rice mill machine at meron itong 1,200 kilograms per hour na output capacity na bigas na po. Mas malaki po ito. Kaya lang, kailangan na rin po ng 3-phase transformer. Ayan na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless. At binabati ko po kayong lahat. Na sana po pagpalain po tayo ng Panginoon at bigyan po tayo ng mga opportunities po. God bless everyone. Kita-kits po tayo sa susunod nating mga video.